Alin ang mas sulit kunin sa dalawang motor na to ngayong 2024? Honda Winner X 150 ba na nagkakahalaga ng 131,900 pesos in cash sa Racing Edition, or itong kalalabas lamang na Rossi Plus 150X na nagkakahalaga ng 75,000 pesos in cash? So kapwa ito 150cc displacement, 4 valves, fuel injected, liquid cooled system, kaya di ka na mamomroblema sa long ride na ma-overheat pa ito. Kapwa din ito naka DOHC or double overhead cam. Alam naman natin na ang isang double overhead cam ay nagpo-produce ng more power and more speed. Pagdating sa fuel consumption, mas matipid naman itong Honda Winner X na may 52 km per liter kumpara sa Rossi Plus 150 na I think nasa 40 to 45 km per liter lamang ang fuel average consumption nito. So correct me if I'm wrong. Pagdating sa specs at features, mas lamang itong Honda Winner X 150 kasi loaded ito sa malupitang specs at features na wala si Rossi Plus 150. So, itong si Rossi Plus 150X ay equipped ng LED headlight, tail light at signal light. Naka-telescopic fork suspension sa harap at naka-monoshock naman sa likod. Equipped din ito ng digital meter panel at naka-disc brake sa harap at sa likod. So pagdating sa braking system, napakaganda nitong si Plus 150X mga idol. So napaka-goods talaga sa stopping power. Si Honda Winner X naman ay may malupitang color combination. Naka-fully LED ang lahat ng ilaw mula sa headlight, signal lights at maging sa taillight nito is naka-LED na. Naka-telescopic fork suspension naman sa harap at naka-monoshock absorber naman sa likod. Pagdating sa disc brake niya mga idol, sa likod sa harap is napaka-goods na to. So napaka-lupit ng stopping power niya kasi nga disc brake na siya. Equipped din siya ng digital meter panel at sobrang loaded itong Honda Winner X pagdating sa specs tsaka sa features na di mo makikita sa isang Rossi Plus 150X. Sa usapang power output naman tayo, itong si Honda Winner X 150 ay may maximum power output na 15.4 HP at 9,500 RPM. At meron itong max torque na 13.5 Nm at 6,500 RPM. So pagdating sa pagpo-produce ng power output saka sa torque, malakas na itong si Honda Winner X. Perfect talaga ito pang long ride. Habang ito naman si Rossi Plus 150X ay may power output na umaabot ng 16.76 HP at 9,500 RPM. Meron itong maximum torque na umaabot ng 14.5 Nm at 8,000 RPM. Napakalakas niya mga idol pagdating sa power output. So imaginein mo mga idol sa isang napakamura na isang motor na underbone na 75,000 pesos lamang in cash na magpo-produce ng power output ng hanggang 16.76 HP mga idol. So napakalupit. Anong masasabi nyo sa power output nitong si Rossi Plus 150X? Kaya na ba nitong makipagsabayan or makipagsibakan sa ibang underbone category na katulad ni Suzuki Raider 150 Carb, Honda Winner X 150 at maging itong si Sniper 155 BB? Kaya niya na bang sibakin ang tatlong underbone na to maliban sa Raider 150 FI mga idol? So paki-comment na rin ang comment nyo sa comment section yung mga user ng Honda Winner X, Suzuki Raider 150 Carb at syempre itong Sniper 155 BB. Anong masasabi nyo sa motor na to, itong si Rossi Plus 150X? Dapat na ba kayong kabahan sa motor na to? Ito na ba ang end of era ng ibang brand na motor pagdating sa underbone category? At masasapawan na ba nitong si Rossi Plus 150X ang mga underbone na to? I-comment na rin mga idol sa comment section para mabasa natin at mabasa din ng ibang users ng mga idol. At doon naman sa mga users na Rossi Plus 150X, anong masasabi nyo sa performance ng motor na to? Available na mga idol sa ibang brands ng Rossi, lalong-lalo na sa Luzon sa Visayas. I think sa Mindanao mga idol is piling-pili pa lang ng brands ang meron nito, pero halos wala pa. I think possible na next week darating itong si Rossi Plus 150X. So hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo yung video natin, huwag kalimutan mag-like at syempre i-share yung video natin at mag-subscribe ka na rin. I-hit mo yung bell icon para lagi kang updated sa gagawin ko pang video, para once na mag-upload tayo ng bagong video, lagi kang updated. So like at follow mo na din ako sa FB page. This is Bukidnon Vlog TV. Ride safe at ingat palagi.